Ang tatalakayin natin ngayon is, basta salita lang actually, na may nakita kong post na, you are one of the reason why this crisis is happening. Hindi basta darating ang mga ganong messages actually sa social media unless message talaga sa'yo. Lalong-lalo pag naramdaman mong may meaning yun. Nung nakita ko yun, nagalit ako nung una. Ano daw yung message? Ako ang isa. And alam kong sino ako. And anong connection ko sa mga tao. And basta, lahat-lahat. May kukwento lang ako nung paspas months na hindi ko lang binabanggit na naglalakad ako. Nabanggit ko na ba ata yun? Ewan ko kung nabanggit ko na, hindi ko na maalala. Pero sige, kung nabanggit ko na, babanggitin ko ulit. May vehicles ng pulis. Tapos may biglang nag-angat ng haba ko maandar yun. Papunta ako ng sasakyan. But before is maingay. So is magma-market ako. Then naglalakad ako basta naglalakad ako sa papuntang kung anong errand ko. Biglang yung vehicle ng police dumaan, may nag-angat ng microphone, tapos may sinasabi siyang lakas-lakas. Tapos may biglang tumawa na boses ng lalaki na alam ko akong pinapatamaan nun. Kasi sa banda ko, mismo inangat yung microphone, tapos alam ko may gustong i-provoke. Siniset up pa rin. Isa yun sa mga ano na inaano ng arrogant peopleness, idiot, and walang pinag-aralan talaga. Kung pero pag nag-react ako doon, tapos pinunta ako sa police station, buti na lang hindi bukas ang awareness ko doon. Kasi may nabalitaan ako, nakakilala na akala siguro hindi alam ipagtanggol ang sarili. Nawalan tuloy ng badge, nawalan ng trabaho. Pulis yun ha. Pinagbintangan ng ganito, ganyan. Nagreklamo. Wala na. Sorry, hindi ko alam ang wala ako sa katinuan nung panahon na yun. Wala. Kahit ako hindi gagana ang sorry doon. Kahit sa sitwasyon na to, sabi ko nga, you can forgive the situation, but the personals has already boundaries and limitations to protect yourself. May mga bagay talaga dapat na i-consider bago i-accept ng totally and makikonnect, lalong-lalo yung makikonnect 100%. So, dito may rin sa gumagawa sa part na to na paulit-ulit na sinasabi kong don't just do a business na sa isang lugar na ang hilig is yung kapit. Bakit ko nasabi? Kasi dito, parang yung ibang lugar is kailangan ikaw ang magbigay. Maiba nila kami. Lumaki kami sa dito pero mas na-improve kami sa city. Alam namin ang paghihirap, alam namin ang ganito ganyan. Dito ko spoiled sila. Lalo na lang sa mga politicians na kailangang pakainin sila, kailangang magbigay ng ganito, ganyan. Parang yung ibang lugar lang din. Na dahil farmer sila, poor sila, ay hindi. Hindi ako naniniwala doon. Kaya share nila kung anong nangyayari sa kanila ngayon. Isang dahilan bakit. Accept ko ngayon na hindi masakit na ang loob ko na isang dahilan kung bakit nagiging na crisis or hindi tumataas ang gulay. Kung anong ugali nila na pinapakita nila. Katulad ko. At iniisip nila. Alam ko nga, iniisip nila, baliw ako eh. Kasi alam ko may mga nagmumonitor na nanonood dito sa content ko na taga rito din, i-chismis. Sa Facebook ko nga lang eh. Sabi nung nagtatrabaho doon na official sa munisipyo, bakit mo pinost yun? Yun yung isa na naging argument namin. Ay, nagmumonitor ng post, wala. Pang general naman yung post na yun. May galit talaga sa mga nagsasabi ng katotohanan. Pag pupunta pa talaga sila, mag-check na nito, may camera. Takot sila. Kung ano mangyari, kahit yung magtataas ka ng boses, siguro, mararamdaman nila yung effect ng guilt nila. Ay disgust actually. Nawala yung respeto ko. Na nag-advance yung disgust, yung pakiramdam ko ngayon. So habang andito yung feeling na to, gusto kong gumawa ng content para maramdaman. Habang nagsasalita ko, for sure nararamdaman din nung nakikinig. So people tend to grab things without their own effort. Kasi ang lakas ng pagiging disrespect nila sa kapwa nila, kahit lalong-lalo kung tinitingnan nila yung kapwa nila as walang kwenta. Alam ko yun ang tingin nila sa akin. Ang dami diyang copycat na kunwari, tulong-tulong tayo, di ba? Na unity yun, ito, di ba? Madami kong nakikitang content na ganyan. Pero pag titingnan mo naman, isa lang din silang copycat. Na dahil may nagsimula ng ganito, sasabay sila to their own interest.
And galing nakaliko nga sila ng mabibiktima nila. Sila yung matataas ang followers actually and viewers. Alam ko marami masasaktan nito, pero totoo. So ina-accept ko ngayon on the process ako na nag-advance ulit yung discuss na pakiramdam. Yung lalong lumalakas yung boundaries and limitation na no is no. Na andun lang talaga ako sa the right people kahit 10% lang yun over 100%. Panghahawakan ko yung mga karapat-dapat na taong yun. Kasi sabi ko nga, I represent them, yung binababa na mga tao pero right personals. Ang kapal ng mga mukha nyo naman kung i-share ko yung energy ko tapos ako ang maghihirap tapos hindi nyo ako tutulungan from spiritual and materialistic world. Kapal. Yun ang pakiramdam ko na pinaparamdam ng mga tao kahit hindi ko sila nakikita. At kung sino mang nakikita ko dito sa community na kung saan ako. Sabi ko nga, di ba? Ilang beses ko din pinost yun kahit magkakaibang social media platform na as the first angel, hinati ako as half is ito yung earth na tinitirhan natin. Tapos others is subdivided by different kinds of lahi all over the world. Pero as nagising, they have their own identity. Ako na ang umako doon sa identity ng first angel na yun. I did allow and accept and pray to God na give them identity and gain the hate itself. So, eto, yung pakiramdam ngayon, sumalaya sila. Parang ako ang umakulang ng kwan. Kasi ako ang unang gumising. Sila, they have their, wala na sila sa energy ng first angel na yun. They have their own identity na. Siguro mayroon isa sa akin na muntik na, yung isa nga namatay eh. Muntikan na pero nabigay na yung own identity nila eh. So as experiencing human life like Jesus Christ, OMG, mas gusto ko atang experience ni Jesus Christ, at least alam kong mamamatay ako. Ngayon, hindi ko alam kung mas gusto ko pang mawala sa pakiramdam na to dahil sa disgust. So, kailangan sa paggagawa ng business or any kind of offers, kasi business naman din tawag doon. Like, if your offers is customer services, socialized, ganun, marketing, hindi kayo bagay sa lugar na to. Sa mga ganito, hindi kayo magpo-perspire kasi sila mismo hindi nila na-accept ang perspire. Alam, instead, they saw it as nonsense and they make it not useful. So, gusto nila silang mag-perspire pero wala nga silang puhunan. Ang iano lang nila naman is kung gusto nilang i-welcome ang ibang tribes or lahi sa lugar is gagawa sila ng rules. And yung rules na yun, dapat tutukan nila para hindi maapektuhan yung environment. Kung cleanliness, ganito. Ipag yung cleanliness nga na sinasabi nila is hindi nila tinututukan ng tama eh. Before, ngayon lang na kukunwa-kunwari na nagigising na yung mga tao kung ano ang tama at mali. Wala. Baka may time na mas better siguro. So, may perspective kaming lugar na at least yun is very open and more like the city. Parang itong part na to is experiment kung kaya talagang i-manage yung umuupa, ganito, ganyan, kaya naman. The area lang talaga is not good. Kahit yung kung kabila na kung saan yung bahay na tinitirhan namin at pinapaupahan, not good. Basta yung area na to. Okay lang sana kung makita mong they don't misunderstand something. But they misunderstand din, they disrespect din. Lahat na lang mararamdaman mo. Misunderstand na nga, disrespect pa, tapos lalaitin pa, ano pa. Ipaparamdam pa sa'yo na. Kaya ayan, walang next generations nila na kwan. Wasteful yung magiging mga anak nila kung konti na lang yung kwan. Consequences yan. Marami na silang mga anak na hindi maintindihan yung sarili na nagpatong-patong yung generational bloodline curse. Kaya alam nyo kung bakit yung mga nag-a-abroad tapos pumupunta sa main kung saan ipaprocess yung papers, laging naluluko kasi sila mismo dito is hindi maganda ang ginagawa nila sa kapwa nila. Hindi nila alam na pumupunta sa mga taong. Kaya naluluko sila doon.
na tinatakbo yung mga bayan nila. Maraming naluloko na ganun na taga rito ko. And pag ididig mo pala kung anong rason, consequences yun, yung mga pinaggagawa nilang kabastusan. At hindi maganda, lalong-lalo sa paano nila, sabi nila ayaw nila yung business na inuman kaya inaayos nila, pero pag aayos nila is harassment. Wala sa totoong manners, attitudes, and qualities. The way the real process is barbaric ugali. Tignan nyo nga, naglalakad lang ako eh. Barbaric na ugali yun. Sana open yung ko doon para nawalan ng patch yun. Alam naman natin ang sasabihin natin pagpuan. Sana check din. Solar lang ang pinakita kong sila bang gagastos nun? 6,000 ngayong, nasira kasi yung yung emergency light, 6,000 ang bayad. O sila bang nagbabayad nun? Para sabihin nilang kwan, ang pinakita kong emergency light ko is solar. Bawal kasi ang solar. Instead, sila sana dapat yung magkukorek na, magsasuggest na, ang hirapiman mo gumastos ng ganito, tayo ba ang gagastos? Yung sasalungat sana ng gano'n na suggestion, yung gusto nila social, gusto nila pang mayaman. Pero tignan nyo nga ang busa ng mga nagbi-business. Sigurado kayong meron lahat. Ay, yung mga tao nga dito na yung gusto nila pwedeng gumawa ng mall pero taga rito. Hindi nga kaya nila mag-finance ng gano'n eh. Kaya walang ibang kwan. Sana kung merong ganun na mall or at least yung mga kilalang food chains, may talagang trabaho. Wala eh. Nag-ano sila na paalisin kasi yung business daw nila. Kung may paniniwala ka talaga sa Diyos, yung iba pa, maka-Diyos actually, yung mga yun, hindi pala talaga sila naniniwala sa God provides. Na kahit may business sila tapos may malaking business, mag-work pa rin yan. Tignan mo nga sa city eh. Kumpul-kumpul sila na tabi-tabi pa. Nag-work pa rin. Dito, connection of payabangan, which is kailangang merong kapit-kapit nga, hindi lang pala sa trabaho. Kaya siguro yung building din na ito na inupahan namin is laging umaalis. Kasi yung isa is 2 months lang, yung isa hindi lang, pero may nag-away daw. Isa yun sa pero pag naniwala ka naman na hindi yun mag-e-effect and you pray the area, may mga talaga, ayaw ka mag-perspire. Mararamdaman din yan because we vibrate in one energy. Kaya ganito rin yung pakiramdam ko. So, kaya nakakapagsabi din ako ng experience through feelings at ganito, para alam nyo na din ang gagawin nyo. Na kahit pipiliin nyo yung mag-business dito, palakasan niya ng fighting spirit at paniniwala sa Diyos. Na kahit sa huli, na parang wala kang magiging customer, is maniniwala kang andyan ang Diyos tutulong. God provides. And in a weapon that will against. So, andito na ako sa feeling na bahala na. Nawala na yung spark. Dahil din sa pinapakita ng paligid. How they disrespect you, kasi malalaman mo naman kung ikaw ang pinagtatawanan din. Na sinasadya. Pinag-uusapan. And may something lang din. Kaya laging umaalis siguro yung dito. Hindi ko nasasabihin. Nawiwirduhan ako. Hindi lang yung sinabi kong envy or jealousy. Hindi lang yung minamata, yung evil eye. Ugali sabihin ko na lang. At yung paninita na, ano yung pinasisita na hindi mo naman maintindihan. Minsan tama, pero minsan yung paninita na yun is parang gusto lang mangdamay ng kapwa. Kahit advice actually, minsan kailangan mo maging discernment and be very intuitive sa mga advice ng kapwa mo. Baka gusto lang yung paniniwala mo na tama, gawing mali. So, tignan natin. Pero, mas malakas yung ko dito eh. Yung paniniwala ko mag-work pa rin yung ginagawa natin na pag gagawa ng contents. Kahit konti lang yung alam ko kaya nangyayari ito yung isa sa dahilan. Yung crisis na yan, bahala sila. Kasi alam din actually ng mga leaders to na nag-govern sa buong mundo at kung sino ako nung una ko pa sinabi to. Kaya gumagawa sila ng paraan para itago nila na hindi maganda. Tapos kaya nagkakaroon ng war and kaya may mga namamatay din. Effect yan ng hindi nila kaya yung pagtaas ng vibration. Maraming content yan. And yung paniniwala, nakita ko yung
post na kahit anong gawin mo, sa English yun meron at meron na babalik pa rin yung gustong kontrolin tayo. Ang naintindihan kong ibig sabihin niya dun is yung demonyo. 3D vibrational consciousness po ang paniniwala na yun. May mga content ako sa aking kabilang channel, yung English, at dito na hindi na po hawak mismo ng evil energy yung upuan niya. Sabihin ko na nga dito kahit Tagalog. As the first angel, sabihin ko ng paano ko ako yung nakaupo doon. Test na po yun. I grabbed it from the very beginning. Kasi siya ang masculine, divine masculine po ko na, sabihin ko na lang. Kasi nabanggit ko naman doon. Medyo awkward lang dito kasi Tagalog. And alam kong napakababa yung pagkakaintindi ng people dito sa country to. Ang mas nakakaalam ng prophecy is doon. Yung Westerns and Europes. Sa tingin ko, even Middle is not too much. Even though doon nanggaling si Jesus. Dahil sa ayaw din nilang i-welcome yung kakaibang teaching and learning. Kaya ganun na napapakita nila or binibigyan nilang reaction is walang kwenta or nonsense. Kaya lahat ng nandun pa sa 3D is mamamatay, spiritual jail, or yan yung mga mahihirapan, or pabalik-balik sa kahit malakas siya is pabalik-balik sa stress, depression, anxiety, or paniniwalang pera ang importante sa buhay. Masaya siya kung may pera. Ako alam ko na sa sarili kong nahihirapan ako sa pinapakita nila sa akin. Yung energy din na gustong iparamdam. Kaya nag-advance ulit yung disgust that they really deserve ba yung help na binibigay ng Diyos. Kung ako yung nakaupo doon at akala nila na napoprotektahan pa rin sila nung evil energy na yan, sabi ko nga may nabanggit din ako nung past na nag-shift na si evil energy. Kung anong importante lang sa kanya, yun lang ang ipoprotect niya. Tutulong siya ganun. Paniniwala yun ng 3D na gusto lang din mang-control ng paniniwala ng kapwa niya. Isang controlling actually na paniniwala yun. Kasi bakit mo naman ibibigay yun? Instead, palawakin mo yung isip mo na bumuo ka ng mas malawak na paniniwala. Na sigurado ka ba na kinokontrol ba talaga tayo ng evil energy? Even though evil sa past, 3D? Actually, ang ginagawa niya lang is chaos. Pero inaalaw natin mga tao. Yung gobyerno, magbigay tayo ng topic, example. Yung gobyerno na nalaman nating matindi na pala yung corruption kahit alam natin noon pa nila ginagawa, pero mas matindi ang nangyayari. Tapos, yung mga tao, tama naman yung reaction nila na gusto nilang matama yun, pero kukunti lang mga yun. May mga taong hindi mo alam kung pinaglalaban ba talaga nila yung tama or di-support them. Because instead, they correct the politicians or government workers. Yung tuloy, yung pinagsasabihan nila na, tumahimik ka, support mo na lang sila. Or di kaya, tumahimik ka, di mo naman alam ang nangyayari. Kaya nga nagre-react sila ng ganun. Kasi gusto nilang itama yung ginagawa ng kwan na mali yung corruption. Hindi lang sa pera, pati sa ugali. Pero, wow, itong taong to, ano ba talaga? Sa tama ba o mali talaga? Ay. So, I think there is something meant na maramdaman ko din to. Tapos napapalabas din yung mga feeling na yan na kapal-kapal naman ng mukha nila na gusto nila parang yung time ni Jesus Christ na nagbuhat ng ng cross para sa tao sa buong mundo. It's our time to buhatin natin ang sarili natin, kwan. Yung energy na yan na
Gustong-gusto makuha ng mga tao. Paghirapan mo kasi pinaghirapan ko din. Sarili ko ngang energy, sarili ko pang pinaghirapan para kunin yun. Which is accountability, healing, mirroring, shadow work, cutting generational bloodline curse, accepting, reflecting, repenting your mistakes and sins. Ano pa? Spiritual healing. Yan, ang pagbubuhat ng sarili mong cross. That I'm realizing, wow, sarili kong energy, ako pang naghirap pa pala ko ibalik yun at kunin. Na gusto pa ng tao na makuha na hindi nila pinaghirapan. Ay, ang kapal ng mukha. Napakapal. Sagad na sagad. Immature at very spoiled. Ay, OMG. Paghirapan yung kunin niyang 5D consciousness na yan. Wala akong pakialam kung mahihirapan kayo sa 3D consciousness na yan. So, and wala namin akong pakialam na nandito na ako sa acceptance na wala na akong pakialam kung di misunderstood this kind of talking, the disrespect, etc. As long as napoprovide pa rin naman sa atin. Pati sa materialistic world. Kasi may mga tao lang din na nahihirapan at nasasaktan sila na nabibili mo o nagagawa mo yung gusto mo, at least. Ipinaghirapan mo naman yun na kunin, na gawin. Hindi nila nakikita yun, the hard work. Gusto nila sila lang. Ay, napaka-garapal, greedy. Yan, kaya minsan hindi nila ma-support ka. Isa yun. Kaya siguro lalo silang nalulugmok sa kahirapan. Ako, accept na mas lalo akong nalulugmok sa kahirapan at ganitong sitwasyon. Kasi yung tao sa paligid, ganun talaga kung mas marami sila at iisa mo or kukunti kayo. At yun din yung effect ng yung walang status na nagawa yung bloodline mo. Let's accept that part. At masasali din to sa content ko na anong feeling ng may mga magulang kang wasteful na din tawag nila. Yun mismo kasi ang tinitingnan nila kung anong status sa materialistic world. Doon mo rin mapapatunayan na napaka-materialistic world din na. Gusto nila libre-libre lahat. Libre na nga yung paano gawin. Sinabi mo na, spoon feed na, gagawin na lang nila. Ay, kapal mooks talaga. Sagad to the max. Kung ako yung giant, dahil sa inis ko, gusto ko na silang pisahin sa inis ko. Pero hindi natin gagawin yun kasi, of course, the Creator, accept natin, naisip natin yun at gano'n ang pakiramdam natin. Yung accountability na yan, tayo lang din ba ang gumagawa? Paano kayo? Well, it's your loss. Hindi na natin kasalanan na mahilig mag-accountable na hindi sila marunong. Let the situation and the hardest way will humble them. Sabi ko nga, in relationship or making friend with this kind of people, let them learn to gain your trust. Aim high. Kung hindi, kung mabilis din nilang makuha yung attention mo, connection mo, in any kinds of forms of relationship, they will think na you will be agad-agadly destroy the trust and disrespect and etc. Put your guard, aim high, then know your worth. So sorry, I know my worth very much. To those people that wanted to be in my circle, connection, I hope you will know that you will do. Hindi po ako martyr. And hindi po ako hayok na hayok sa pansit na yan or validation or pansin. Projection. Ito, example ng projection ng pinaparamdam nyo. Yung content na to. Yung buong talk or podcast. Projection ng disgust na nararamdaman ko. Hanggang doon tayo. Kasi baka ano pang masabi natin? Ano pa masasakit?
Pero yung reality check, kailangan nating matutong makinig ng ganun para mas lumakas pang emotional knowledge. And im- parang yung telepathy ganun. Marunong kang magbasa ng emosyon, ganun. Kahit tinitingnan mo lang yung tao. Kasi minsan, doon mo rin sila mababasa. And paano mo malalaman na healed ka na rin? Kaya mong makinig ng ganito na nakakapaglabas ng sakit ng loob. Pag hindi mo kaya, sorry. Huwag mong i-consider yung sarili mo as isa sa malalakas na yun. Nami-misinterpret natin na pag iiwasan natin yung ganun is malakas tayo. Hindi. Low vibrational personals ang mga yun. Yun yung ibig sabihin ng mga ibang English messengers, hindi lang nila ini-explain na mabuti, ini-elaborate. Yung iwas ng iwas is yan yung mga low vibrational. High vibrational is kayang harapin kahit anong klaseng emotions, lalong-lalo yung anger and hurt ng isang tao. Kaya nilang pakinggan. Kaya nilang i-accept na may mga taong nagparamdam sa kanila. Kaya ito, ina-accept natin. Kasi for sure, yun yung ibang nararamdaman natin. Yung anger and hatred and hurt nila. Ay, nakalimutan ko palang banggitin before ending totally the video. Hindi ko natuloy yung kwento na sasabihin ko sana na hindi nga nila mabayaran yung upa nila eh. Aabot ng ilang months. At hindi pa nila mababayaran. Hindi yun magandang pag-uugali. Isa rin yung na dahilan para mabankrupt ka kasi you have no responsibility na bayaran yung yung instant mo or sinimulan mo, desisyon mo yun naman na umupa ng isang uupahan, hindi kasalanan ng pinag-uupahan. Pati marketing ng business actually. Hindi kasalanan ng pinag-uupahan. Ikaw na gumawa ng business na yun, ang market mo. So kung yung business na to naapektuhan sa marketing naapektuhan sa part na ginagawa ko, sila ang bahala. Baka yun yung isa. Sabi ko nga, kung sa tingin nila is crazy ako or they don't like this kinds of or awkward or etc. It still depends on them. Dapat marunong silang lalo kung di-disrespect you or di-disgust you. Siguro kaya dahil malakas ang disgust na pakiramdam lang din na nakukuha mo yung projection ng feeling nila na yun tapos nakukuha mo at din as disgust for them. Okay. Yan ang lesson ngayon. Thank you for the negative energy. Kaya naman natin gawing positive yun. Dinidrain yourself. Dinidrain nila ang sarili nila. Ay, yes po. So, what I'm stating here is yung projection na nahihigop ko, buong mundo. Hindi lang dito sa kung saan ako nagstay. Well, for sure, pati yung discuss na naramdaman ko is kakilap na nung disrespect nila, anger, hatred, tapos, na nalalaman nila yung katotohanan. Maybe baka pati discuss nila sa sarili nila na gusto nilang i-project. Tapos tayo ang nakakahigop nun. Ay, OMG. O nga naman, because we are one with the universe. And sinabi ko pang, kalahati ko siya. OMG. Tinutukoy ko is yung essence. Kaya pati yung wisdom na hati-hati siya. So, hindi ko pa na mesmerize yung nangyari nung past kung bakit nahati ako sa ganito ganyan. Or totally dahil ba talaga doon sa betrayal na story na kwento ng tao na naabutan natin? Sa voluntary na ginawa natin? So sa voluntary siguro na yun, plano ng Diyos na hatiin. Then, ikalat. Then gawing ito ganyan. Kasi kaya naman nating ulit kunin yun. So ang iiwan na lang natin is yung clone. Ang ginagawa ko kasi if I call my energy, mag-iwan tayo ng clone niya. So doon siguro yung nakakuha yung tao ng idea about copying or copy. Alam naman nila yung style, ganun yung ko eh. Alam naman nila yung style, God and universe, I manifest or pray to you na I'll get the original, kunin ko yung energy ko, and put some boundaries and limitation 100%, then mag-pray tayo ng no weapon will against it, then that should perspire abundant and basta magpa-perspire siya.
and no other weapons will perspire to against it, parang ganun. Then, if we needed to put a clone of that part, okay. Pero, ang ginagawan ko lang ng cloning, pag nagsusummon or nagmamanifest, sabihin mo na, different kind of ability na gift na kasi may identity yung isang taong yun. Kung nagustuhan mo yung energy clone lang, please clone that one, I summon it or I manifest it. Parang ganun. Yan, yung kakaibang paranormal ability na nagagawa ko actually. Kaya minsan siguro hindi lang radiant ang nakikita ng tao, kundi yung mga ibang na-clone, yung energy nila or style. Ewan ko ba kung bakit ko na ano yun, kasi na-observe ko na yung clinone ko, ito ba yun? Yung nagagawa kong ito? Parang may part na napapatunayan kasi natin ganun. Na hindi, kahit hindi ako naniniwala at ginawa ko yun. Tapos, mamaya is, pag na-observe mo na, ito ba yung clinone ko? Wow, ang ganda ng effect niya, ang ganda ng kwan. Ganyan. Kaya kung sinabi ko ulit to, for sure maglilid sa iba ng influential si may rason po yun. Kaya nagagawa din natin yun. Dahil lang din sa purpose na to. Na-activate lang yun, yung mga gift na yun dahil sa purpose. Yan yung isa sa pinakakainisan ko lang din. Na hindi ba pwedeng i-activate yung mga gift na yun na hindi involve naman ang sarili, kundi selfish interest din? I mean, iba. Hindi involve ang iba. Kailan bang involve ang purpose sa iba? Pwede bang kahit minsan selfish din, na maging greedy naman tayo para sa sarili na natin, na mangyayari yan para sa sarili natin? Kailangan involve kayong lahat eh. Nakakainis, nakakabwisit, pero yung pinapakita niyo. Na kung dapat aangat ako, dapat may involved din na nagawa tayo maganda para sa iba. Grabe naman paghihirap to. It's a kind of beautiful betrayal nga. Setup. Na nakakabwisit. Tapos ito pa, papakita ng mga tao. Sa paligid mo. Ay, isa pang nakakabwisit. Disrespectful. Na as me, trying to learn to support, even though in spiritual, people, and they wanted support, pero gusto nilang sirain yun. Pinapatunayan nila yan. And, ikaw na kahit hindi nila i-support sa spiritual, support lang din kasi yung pag-pray mo sa taong ito para maging successful. Alam ko walang gumagawa nun para sa akin, kundi sarili ko lang. Nino man, wala. So sasabihin nyo kahit pamilya, for sure, kasi sarili nga nila. Or pwede naman, pero sarili lang nila. Pero kung ako, alam ko ako lang nagpipray para sa sarili ko. Tapos gusto mo lang support sa physical, yung sa mga nanonood sa akin dito, for sure, di nila sinishare. Yung kahit ganun sana. Or sa ibang social platform. Wala eh. Kaya hindi mag-work lahat sa akin. Itong physical business, yung friendship, family, for sure. Kung mag-build ako, willingly akong mag-build ng sarili kong pamilya. And itong vlogging. Kasi napapatunayan na ako pang mag-force para magkaroon ng viewers and subscribers or supporters. So, naintindihan na yung sinasabi ko, wala talaga nagsusupport. So, mas may nabanggit ako na mas ako dapat sana mas gusto ko pa yung posisyon ni Jesucristo na pinatay siya doon. Alam niya yung physical hirap na yun. Parang mas okay pa yun kaysa yung spiritual. Napakabigat na hindi mo maintindihan. Kahit hindi ka masyado nahirapan sa physical. Dahil doon, baka naging isa ako sa katulad ng mga tao na nagmumukmuk na hindi na makagalaw, kahit simpleng gawain sa bahay, yung hindi makaluto, hindi makaganito, parang may binubuhat ka na hindi mo maintindihan. Yan yung isang mararamdaman lang na andun pa sa 3D dimension. 3D consciousness dimension. Kung anong pinaramdam, yun din ang mararamdaman nila. Na mas mabigat pa sa stress, depression, and anxiety. Na ang mararamdaman mo is gusto mo na lang i-end yung life mo.
So kung hindi magbabago yung mga taong ganun sa pakikitungo, which is instead they will make the person feel like unknown, uh, hindi scapegoat eh. Ano ba yun? Unseen? What is? Isang part na rin yung disrespect. Anong tawag dun sa mga taong ginaganon? Nakalimutan ko na. Yung mga siniset aside, yung binabaliwala, etc. Kung anumang tawag doon. Good luck sa inyo. Wala na kaming paki. Wala na akong paki. Hindi ko nahawak yung part na yun kasi may kanya-kanya na tayong decision at reaction o paano natin itrato ang kapwa natin. You rule your own brain, heart, soul, or spirit. No one did, only yourself. Wala kang denial. Kahit nagdi-deny ka, walang denial na ako consider. Wala kang mabli-blame, kundi sarili mo lang, kahit maghahanap ka ng i-blame. Kasi once na nakapag-isip na tayo ng tama at mali, alam mo na ang gagawin mo. Good luck mo naman. Yun lang ang masasabi ko. Projection of not wanted to perspire. Hindi lang sa materialistic world. Sa spiritual lang din. Gusto nilang hadlangin yan. So, wag natin ialaw yan na sinisimulan na. Kasi sinunod mahirapan tayo, hindi sila. Kahit meron silang consequences or karma, bad is kung inalaw naman natin yung kagustuhan nila, isa lang din tayo mahihirapan. Nakatulad nila. So, ayan mo kung ganun ang pakiramdam nila, ang feeling nila. Ibig sabihin, hinahadlangan din nila yung blessings dapat. Kung ganun ang taong nakapaligid sa lugar. Yung ayaw nila mag-perspire yung kapwa nila pero gusto nila sila. Both, hindi mag-perspire. Unless that person that they don't want to perspire is lumalaban. May malaking blessings na darating doon. Ganun talaga ang proseso niya. Wala tayong magagawa. Kahit anong gawin, and beg na palitan sana yung ganun na proseso kasi ang napakahirap. Pero pag i-realize din natin, paano mo naman malalearn yung patience, control, yung pagsisikap, or hard work, pagtitiis, kasi nawawala na rin sa generation na to. Kaya kung konting hindi lang nag-work, paano kung doon sa part na nag-give up ka, doon pala mag-work, ano? So, sa feeling na lang ako na, bahala na. Kasi give up talaga ako. Pati dito pagbibigay ng message kung anong nakita ko na lang. Minsan, lucky na lang na, pasalamat na lang na parang may dumating na mga tao and sitwasyon na nakakapagbigay ng spark ulit. Na hindi pa pala parang ganun. Hindi pa para mag-give up. Meron pa palang pag-asa. Hindi naman natin nilalahat itong experience na to. Kasi, sa Biblia nga, sinabi lang din, in the end of times, kukunti na lang po. And karamihan is lost. Tanggapin na natin kung isa tayo doon. Mostly, lahat actually, lost. Ang part ko lang is kakaiba. Kasi, kung anong pinanghahawakan nating being and purpose din. And the identity itself. Balik-balik ta rin kuman or ninyo. So, yun talaga yun So, bahala na lang yung tao na nakakarinig at nalalaman through these different kinds of social media platforms na nasi-share ko. Bahala na lang sila kung maniniwala sila or hindi. And kung hindi, wala na tayo doon. Kung meron, thank you. And kung shinare nila, well, more thank you. And kung hindi, okay. See you again in my next videos. Thank you for hearing. Don't forget to subscribe, click the notification, comment you if you want.